Magandang gabi mga kabady. Ito nga pala si Mel Languera, ang pambansang rider. I am in war. So, nandito tayo ngayon sa aking mesa kung saan nakalatag ang mga camshaft na meron ako, na ginagamit ko. Siyempre, bago ang lahat, bago tayo dumiretso, paki-click naman yung subscribe and bell notification button para maging updated kayo sa aking mga video. And pa-like kung nagustuhan nyo syempre yung video. So, huwag nating patagalin. At simulan na natin. Ano ba itong meron sa harapan natin? Ito nasa harapan natin is puro Takegawa na camshaft yan. S35, S35, S25, S20. Ito kopya ng S15 na. LHK, high speed, Kitako. Ito yung race cam ng Kitako. Ito yung parang sport cam ng Kitako. At Takegawa K10. Ito yung copy ng K10. So ano ba meron dyan sa cams mo, Sir Mel? Magkakaiba talaga yan, mga cams na yan. Pero gusto ko sana muna tayo dun sa mga pang roller na camshaft. Bakit ba napakaganda ng roller camshaft? Kasi pag roller camshaft, more likely hindi siya gagasgas dito sa mga lobes. Kasi nga gumugulong lang. Kaya, pangalawa, pwede nating habaan yung duration. May S15 to . Itong pinapakita ko sa inyo, S15 yan. Okay. So, sumula tayo sa S15. Kasi S15 kasi hindi kita . So, mamaya na nga yan. Doon na tayo sa mga sa mga paddle type na camshaft. So, ito yung paddle type na camshaft ng Takegawa. Ayan, kung makikita nyo, ito yung Takegawa. Pag sinilip nyo, okay, nakikita nyo ba? Yan. Medyo mahaba-haba ang duration niya sa stock. Wala akong stock ngayon sayang. Wala akong stock na nakatago dahil pinare-grind ko na. Ang pinapare-grind ko sa S15 kasi. So ito yung Takegawa. Kung paano malaman Takegawa yan? Yun, may part number. Nakita niyo ba yung part number? Ayan o. Okay, part number yan. Ito yung K10. So makikita nyo naman kung ano yung epekto ng paddle rocker arm. Pag maganda nilangis nyo, syempre hindi yan basta-basta gagasgas. So nakita nyo yung coating, di ba? Medyo may markado, tumataba yung paddle na rocker arm nyo. Kasi yung oil. Okay, mapapansin nyo malaki yung oil ng oil ports nyo na. Ito yung kopya ng Takegawa, yung K10, KRT. Papansin nyo, parehas naman din siya. Mas maliit lang yung butas ng oil. Parehas din siya sa gilid, okay. Yung wala yung sarado yan . Pero dito parehas siya ng malaki. Halos, mas malaki pala to kaysa rito. Pero parehas lang siya ng profile. Okay, paano tignan pala natin kung ano yung cam lift niyan. Yung lift lang. Para matapos na. Okay. Natin yung cam lift ito, mga kabady. Kasi yung hapon nga, ang paborito lang gamitin is 6 lang yung lift. 6 lang yung lift ang gusto lang gamitin lagi. Bakit? Siguro syempre mas napag-aralan nila yun . Kaya tayo, gumagaya lang tayo sa hapon kasi napag-aralan na nila yan. Yan, kita ba? Kung makikita nyo, okay, masyadong madami ang aking caliper. Wala tayong digital, mahal yung digital . Kung may mag-sponsor dyan, bigyan nyo ako. Kung mapapansin nyo, yung todo niya is 29 point something. Okay. Hindi natin makita. Ito kaya sa isa. Okay. Yung pinakamataas yung lip. Ayan.
Oops, ayun, tumigil. 29 point something. 0.2 yata yan. Ano ba, lagpas siya ng 29. Yung resting lobe niya, parehas lang kasi ng sukat yan. Ang resting lobe niya ay, nakita nyo naman, 23 something. 23. So 6 lang. Okay, labas kasi ng bagay. Okay, so 6 lang yung lift nito. Duration, hindi natin masabi. May degree yan. Nakalimutan ako yung degree na to eh. Pero duration, mahaba na siya sa stock. Kaya maganda gumamit ng K10. Automatic nag-add ng horsepower talaga ang K10. Kahit ano pa yung, sabihin, kahit stock lang yung makina mo, magpalit ka ng gantong cams, malaki na yung dagdag na power niya. Ganun ka-effective tong cams to. Kaya to binibenta to. Nasa 2.6 ang ganito eh. Pero effective. Ito 2.6 pala itong KRT. Ito Taigawa medyo mahal sa 4.5 to 5,000 itong Taigawa. Pero pares lang siya. So kung gusto nyo mag Taigawa, KRT, K10 ang bilhin nyo. So, makakamura kayo. Meron ako nito. Gusto nyo bumili, 2.6 lang sa akin to. PM nyo ako. Additional horsepower kagad yan. Walang pag-isisi. So, balik natin dito. Yung Taigawa. Next. Punta naman tayo dito sa Kitako. Ito yung parang kaparehas ng Taigawa to eh. Okay, pagkumparahin natin siya. Yung Taigawa tsaka K10. Para malaman Taigawa, Kitako to. Actually, hindi nyo malaman. Dahil walang part number. Pero galing sa box to na original ng K10, ng Taigawa. So, gusto nyo makita pinagkaiba? Makikita nyo ba? Ayan. Kung papansin nyo, hindi mapansin eh. Mas mahaba yung duration nitong Taigawa, yung Kitako. Ayun, kita naman. Kita naman yata. Parang lang. Pero sa tingin ko mas mahaba yung duration nitong Kitako. Ito mas sharp naman yung ano niya, yung akit niya kaysa sa Kitako. It's gradual yung ano, yung pagbukas ng cams. Dahan-dahan. Ito, tapos sharp. Mas sharp yung pagsara dito sa K10. Dito hindi. Ano pang ano lang to, stage 1 lang din to. Light, sport cam. Pares lang ng Taigawa. Hindi ko pa nagamit to, nakita nyo. Wala pang kagas-gas yan. Ito hindi ko pa din nagagamit to. Hindi sa akin to, pinapabenta lang sa akin to. Kung gusto nyo bilhin to, walang problema, sabihan nyo ako. Original na Taigawa. Ito, binibenta ko rin kung gusto nyo. Yan. Kasi hindi siya budget friendly. Okay. So, ayun, tingnan natin itong isa. Ito, Taigawa, balik natin. Ito yung Kitako, which is galing to sa SE. Yung pang big valve nilang head. Ito yung malaki, mahaba talaga ang duration nito at mataas. Okay. Ngayon, magsusukatan tayo ngayon ng ng lip. Okay. Ito, kung mapapansin nyo, yan ha. Yun yung niya. Yung lip niya. Pero ito, yan, napapansin nyo. Mas mataas to ng 1mm. Ito 7. Sure ball ako 7 ng lip nito. Ito is 6. 7 tong pang SE, 6 tong pang sport cam. Para patunayan sa inyo. Pero mahaba na duration nito Mahaba na yung duration nitong cams ito ng Kitako. Para mapatunayan sa inyo, tingnan natin yung resting lobe ulit nito. Resting lobe. Around 23 point something. Pero pag tinukat natin tong pinamataas yung lift, ito Kitako to. Nakita nyo naman nasa 30 na. So 7 yung lift nyo to. Okay, 7 yung lift nya ha. Pero itong yan.
Pero sa ibang head kasi ginagamit to. Tandaan nyo, yung Hapon, mga talino yan eh. Okay, pinadaan nila sa dyno yan. Ito, ginamit nilang head, dual spring. Dual spring po. Ay, tama ba? Oh, basta ano, sa kita ko na head. Tapos ano, magaan pa yung valvula. Kaya okay lang sila mag high lift dahil napakatigas naman ng spring nila. Siguradong hindi mag-valve float at hindi tatamaan ng valve seal. Ayun yun. Kaya itong mga cams na to is siguradong walang magiging problema dahil ang cylinder head nila ay nakadesign para sa mataas na lift ng cams. Ayun lang masasabi ko. Kaya hindi basta-basta nag-valve ng high lift cams sa stock na head dahil may tinatamaan. Okay, so maliwanag na yun. Okay, ito hindi pang stock na head ginagamit ito, pang kita ko po na head na SE, sabihin nun big valve 24-28 kung di po ako nagkakamali. Next, ito naman yung nabili kong cams sa Thailand. Pa roller rocker arm to. Ang lift nito 5.5 lang. 5.5. Pero kung nakita nyo gaano kabilog naman yan. Okay, bilog na bilog yan. Pero itong cams ito pang KSR to sorry. Kaya kakabay tsura. Pero parehas lang din yan. Kaya pala yung tsura niya. Pero parehas lang din. Bakit ako may LHA na cams? Ito LHK number 2. Kasi kung nakita nyo, medyo maganda-ganda yung profile nung cams niya. Pwede kong gawing roller. Okay. Kung sa mga gusto nyo talaga mag-roller dyan, isa lang masabi ko, maraming roller dyan na pwede nyo gamitin. Kaso ang problema, hindi tumutugma. Sabihin na hindi tumutugma is hindi pantay dun sa may yung tappet, tumatama sa may valve stem. Okay. Kaya nagkakaroon ng problema katulad nito, isang example lang. Ayan. Nakita nyo to? Nakita nyo yung tipak na yan? Oh, dahil hindi naka-align yung yung roller. Okay. Doon sa natipak. Ayan, iba yung na to. Iba to eh. Sa example lang yan para makita nyo. Ayan. Pero hindi ito yung roller na ginamit ko. Ayan. So, pag high speed, pwede kang magkaroon ng, siyempre, pag natipak yan, napipi, pwede mag-loss of power. Kaya, tinigil ko yung gumamit ng, ng rocker arm na hindi sukat. Pag hindi sukat yung rocker arm mo, tagilid, na mangyayari. Pwede naman kayong gumamit nun. Kaso, may chance kasi na magkaroon ng failure. Sa touring, pwede yun. Pero pag hindi kasi touring ang gamit, kailangan matibay, precise. Hindi pwedeng magkaroon ng problema. So, yan. Huwag kayo basta-basta gagamit ng rocker arm na hindi naka-align. Okay, bumalik tayo siyempre sa kwento natin. Ano ba itong masa na nasa harap ko? Okay, ito yung S15. Okay. Ang S15, bilog siya pero maiksi yung duration niya. Ito yung parang pinaka sport cam ng roller. Ayan. Parehas lang siya ng wala kasi yung S15 ko, pinapakopya ko kasi. So parehas lang yun ng nito. Saan galing to? Ito yung stock na cams. Pinagaya ko lang. So ito na yung pinaka safe. Kahit ganyan tsura niyan, hindi basta-basta may sira to dahil pag naka-roller ka, mas maganda. Hindi din ubra yung basta-basta na kinakabit. Okay? Dahil, yung sabi ko nga, pinag-isipan na mabuti to bago to na nagawang ganito. Kaya, please lang, okay? Wag kayo, yung mga ibang gustong bumili ng roller rocker arm, sinasabi ko sa inyo, risk nyo yan. Pwede ko kayong bentahan ng roller rocker arm. Pero risk nyo yan kung
magkakaroon ng problema dahil hindi tugma yung cam sa may roller rocker arm nyo. Ayun lang naman sasabihin ko sa inyo. Ito S15. Ito bas makikita nyo naman ngayon yung duration ng mga ito, mga medyo magandang cams na to. Hanggang dito sa dalawa, which is a race cam na siya. Kung makikita nyo bakit may aparato sa harap to, ito pwede ko ilagay sa stock ngayon na cams to, na head. Dahil sa roller rocker arm kong isa, okay, uubra siya. Tapos uubra din yung auto decomp. Kaso hindi ko kailangan ng auto decomp kasi 130cc lang naman yung makina ko. So hindi ko kailangan ng auto decompression. So ito yung S15. Kung makikita nyo yung S15, S15, bilog na bilog siya. Ay, S20 pala. Bilog na bilog siya. Medyo oblong siya, pero may sharp pa rin na pababa rito sa gilid. Pero 6 lang to, 6 lang ang lift nito. 6 ang lift. Kung makikita nyo, yan buti. Nagamit ito, hindi katulad nung paddle rocker arm. Hindi basta pumapangat yung roller. Mas tatagal yung cams nyo kahit hindi ganun kaganda yung langis nyo. Pero syempre, advice ko pa rin na gumamit kayo ng magandang langis. Nga pala, ang gamit ko nga palang langis is yung Maxima Racing Oils. Lalo na yung Pro Plus. Napakagandang langis nun, ester base. Talagang siguradong walang sisiraing bakal na nag-friction. Piston, katulad to roller rocker arm, bearing, yung clutch nyo, sure na sure. Yung Maxima Racing Oils, yung Pro Plus 1040 tsaka 2050 available, 770. Yung 1050, yung pinaka 950 is 850. 770 yung 1040, tapos yung 2050 770 yun. Pero yung 1050, 850 ang presyo. So ito yung S20, makikita nyo naman. Okay, ito ba? Okay, ito nyo naman. Yung maganda-ganda yung profile nya. Yan. Huwag natin sukatin na. Napakita ko lang sa inyo yung cams naman. And S20. S25. S15, S25 na to. Medyo maganda-gandang cams na to. Pwede nang lumaban. Mapapansin nyo, medyo maganda yung bilog nya. Bilog nya. Diba? Ito nyo naman yung bilog nya, diba? Medyo bilog na siya, mas mahaba yung duration niya kaysa dun sa S20. Ito niya, mas mahaba, no? Mahaba yung duration. Yan, mas mahaba yung duration niya. Para malaman S20, yan, may nakalagay. S25 pala, yan, S25. Nakita niyo, may nakalagay na 25, may part number, T30. Yan, T30 Taigawa. Ano yan, 14100-KL3 T30, ayan, KL3 nabura na yung KL3 T30. Ito yung S35. Ito mo tayo sa S35 na hindi pa gamit, sure ball to. Magkano sa na to? Nasa 7,500 din sa na to, unimported. Nakita nyo naman, 14100 KL3 T61 S35. Tingnan naman gaano kahaba yung kabilog yan. Oh, akala ko bearing na eh. Bilog na bilog talaga yung lobe niyan, S35 natin. Okay, 6mm po ang lift nito. Kung mapapansin nyo, 6mm. Hindi siya katulad nito na merong auto decomp. Ito siya. S35. Walang S30 S35 lang Tapos meron pa isang S35 na kaparehas din, pero wala nakalagay eh. Ito S35 din to, T60. Pero pag nakita nyo yung lobe niyan, ganoon din. Kita mo naman gaano kabilog na bilog yan, mga kabady. Oh. Diba? Bilog na bilog, di ba? Ulit. Kumpara nyo nga rito sa bilog nito. Oh, di ba? Mas payat. Payat, di ba? Yung bilog na bilog. So, yung mga kabady, mga cams na meron ako, S35 na Takigawa, S25,
S20, S15 na kopya galing sa stock. Ito yung binibenta ko. Binibenta ko lang yan ng 2.5 soft sa cams. Ito hindi kasi kayang gayahin pasensya na. Kung kaya lang gayahin sa stock na cams yan ito pinagaya ko. Itong S35 kaso hindi kaya Kailangan ng mga gantong camshaft. Ito sana ang plano ko diyan. Pero pinag-iisipan ko pa. Baka hindi din kaya Baka hanggang S20, 25 lang kasya dito sa LHK na cams na to. Okay? Tapos tumatasik. High speed na roller camshaft. Ito yung dalawang kita ko at Takigawa at yung kopya niya. So sana nag-enjoy kayo sa video ko at kung nag-enjoy kayo sa video ko, pa-like naman. And kung di pa kayo nakakapag-subscribe, syempre mag-subscribe na kayo dito sa aking channel. At kung gusto niyo lagi maging updated sa mga video ko, syempre click the bell button for the notification. Kung kaya niyo i-share, gusto niyo i-share, paki-share naman mga guys sa mga mahilig lang sa mga Fury. Kung gusto niyo i-share sa ibang page, di okay din. Basta wag tayo mababash. At Fury lang naman ang ating Fury, KSR, Z125, Aura. Ayun lang naman ang trip natin Sa ganung mga kanila naman. Hindi naman tayo ganoon ka-expert. Tandaan nyo hindi ako magaling sa mga makina. Pero sinusundan ko lang siyempre lagi yung gawa ng hapon. Doon lang ako nagbabase at dumidikit. Bakit? Kasi natest na nila Hindi na natin kailangan kailangan pa rin mag-testing pero sa kanila meron na kasing nasukat na nila sa dyno nila. So sigurado na walang mali. Kung may mali man, ako na yung nagkamali. Okay? So kung nagustuhan nyo nga yung video ko, pakiulit na lang po kung hindi kayo naintindihan. So, kung meron kayong katanungan, syempre comment nyo lang sa baba at pipilitin kong sagutin lahat ng mga katanungan nyo. Or pwede nyo akong i-PM or direct message sa Messenger. May linggera nga pala sa Messenger. So, hanggang sa muli, sa mga laging nanonood ng video ko, shoutout sa inyo. Hindi ko nagawa yung listahan. Okay, pwedeng paki-PM na ako. Next na video ko, promise, mag-shoutout ako sa mga nanonood sa videos natin. At maraming salamat. Ito nga pala si Melenggerang, pambansang rider, I'm in war. At meron nga kasabihang, dahan-dahan lang at makakarating din tayo dyan. So, salamat guys. Paalam. Bye-bye.